Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang araw na ito ay kapistahan ng Anghel de la Guardia, Guardian Angel. Naniniwala ba kayo na mayroon kayong Anghel de la Guardia? Meron kayong tinatawag na Guardian Angel? Ituro nyo nga kung sino ang Guardian Angel. Nung lumalaki po ako bilang isang binatilyo, ay nalaman ko yang mula sa aking mga magulang na meron pala akong guardian angel. Ang guardian angel daw, siya daw yung naggagwardya sa iyo. Siya yung sumusubaybay. Siya daw yung nagliligtas sa iyo kapag may kapahamakan.
binabantayan ka. No? Ikaw ay hinaharang yung mga bagay na makasasakit sa iyo. Yan. Yun daw ang papel ng Anghel de la Guardia. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya nagpadala siya sa bawat isa sa atin ng isang nilalang mula sa langit, kasama ng Diyos sa kaharian ng langit, pero bumaba sa lupa para tayo ay bantayan, gabayan, protektahan sa anumang sakit o kapahamakan. Nung nalaman ko yon, nasabi ko sa sarili ko bilang isang binata, batang binata, sabi ko, nako, sigurado, kung nakita ko ang Anghel de la Guardia ko, palagay ko, yung damit niya, punit-punit. Siguro yung Anghel de la Guardia ko, hingal na hingal. Pagod na pagod. Alam niyo kung bakit? Kasi ako'y batang malikot. Ako'y batang kung saan-saan nag-aakyat. Kung saan-saan tumatalon. At kung ano-ano pinagagagawa ko. Kaya nga ba, na totoo lang, marami kong sugat, peklat sa buong katawan. Siko, tuhod, likod. Ang dami ko po kasing gustong subukan nung bata ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, kawawa naman tong Anghel de la Guardia ko, no? Pagod na pagod, ako yung habulin, no? Bantayan. Sabi ko ganun sa sarili ko, no? Pero alam po ninyo, yung gawain ng Anghel de la Guardia, yan din naman po ay dapat gawain nating lahat. Hindi man tayo anghel sa mundong ito, pero yung tungkulin ng Anghel de la Guardia ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Ano ibig kong sabihin? Tingnan yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, parang inilarawan kung ano ginagawa ng Anghel de la Guardia. Ano sabi doon? Nagsugo ang Diyos. Nagsugo si Jesus ng 72 alagad pa. So maliban dun sa 12 alagad niya, kumuha pa siya ng ilan? 72, 72. At ano ang gagawin ng 72 mga alagad? Sila ay pupunta sa mga tahanan, pupunta sa bawat pamilya, sa bawat lugar, sa bawat bayan, sa bawat sulok ng mundo. At sila ay maghahatid ng salita ng Diyos. Para siguraduhin na ang mga tao hindi mapapahamak, hindi maliligaw, na ang mga tao ay magiging ligtas. At ano ang sabi doon? Yung mga tao na tatanggap sa kanila, sa kaginagawang misyon ng 72, ay bibiyayaan ng Diyos. Ano ang sasapit sa mga tahanang iyon? Sa pagtanggap nila ng 72 alagad, ibabalik naman sa kanila ng Diyos ang isang mapayapang pamumuhay. Maayos na pamilya at tahanan. Pero sa kabilang banda, ito na kanyo. Sa kabilang banda, kapag hindi nakiisa o tinanggap nung mga tahanan at pamilya at hindi tinanggap yung 72 alagad, ano sabi dun sa Ebanghelyo? Sila ay mapapahamak. Malala yung mangyayari sa kanila. Ano ang hamon sa atin? Ang hamon sa atin ay lagi tayong makiisa sa gawain ng kabutihan. Tanggapin natin at maging bahagi tayo sa gawain ng katotohanan. Yung ating pagsusumikap na maging makatarungan sa ating paligid ngayon, kailangan makiisa tayo. Ibig sabihin, tanggapin natin. Tanggapin natin yung mga alagad, apostol na pumupunta sa atin. Makiisa tayo. At yun ang mahalaga sa panahon ngayon. Ano? Hindi ko alam kung sa panahon ngayon, pagkatapos nating marinig, no, na meron talagang nangyayaring pagmamalabis, pag-aabuso, pandaraya, panloloko, pagnanakaw, paggawa ng masama. Sa panahon ngayon,
Hindi ko alam kung meron pa hanggang ngayon na parang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Hindi ko alam. Kung hanggang ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, meron pa riing walang pakialam. Hindi pinatutuloy, hindi itinataguyod ang nangyayaring pagsusumikap, maabot at mapangyari ang katotohanan, ang katarungan, ang katapatan. Yun po ang tungkulin natin ngayon. Hayaan po natin na tayo ay maging tagapagtaguyod ng kabutihan. Tapos na dapat ang mga panahon na tayo'y nagkikibit-balikat na lamang, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at wala tayong pakialam sa ating kapwa. Wala tayong pakialam sa nangyayari sa ating paligid. Amen? Tapos na dapat iyon. Dapat maging bahagi na tayo ng ating pagsusumikap ng bayan ng Diyos tungo sa katotohanan, katarungan, at katapatan. Amen? Sabihin nung iba, wala naman kaming kaya eh. Hindi naman kami marinig, mahirap lang kami. Nahiyain ako. Ano ba naman ang magagawa ko? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Narito po ngayon kasama natin sa simbahan yung ating mga kapatid na kada Webes, nagsasalo-salo kami dito sa simbahan sa likod ng Quiapo Church sa ating Thirst Day. Ilang buwan ko na silang nakikita at nakakasama na sila ay dumarating, madilim pa. Yung iba nga, kagabi pa nandito na eh. No? At nag-aabang na magbukas ang ating kusina para sa isang masarap at mainit na almusal. Ay, naabangan natin yan, ano? At pagkatapos ng mainit at masarap na almusal, ano susunod doon? May pabaon pa. May Jollibee pa. Di ba? May ganawa tayo. No? Pero alam po ninyo, itong mga minamahal nating kapatid na ito, sabihin nyo na, walang-wala sila sa buhay. Sabihin na natin, wala silang bahay na tinutuluyan. Pero nakita ko sila kung papaano sila maging anghel de la guardia sa kanilang kasakasama. Nakita ko sila kung papaano inaalalayan yung kasama sa pila na medyo mabagal maglakad, may tungkod, no? May sakit. Nakita ko kung paano nila sinisiguro na lahat makatatanggap. Pag may lumampas, ito pa, kuha ka pa dito. Lumampas doon sa pila eh. Meron pa ditong meron pang sandwich dito. Hindi mo nakuha. Ito sa iyo yan. Nakita ko kung paano sila magbigay nung almusal, no? Na sinisiguro nila lahat ng nakaupo sa mesa, tatanggap ng isang mainit at masarap na almusal. Amen? Oh. Sino magsasabi na hindi natin kayang maging daan ng katarungan, katapatan at katotohanan at kabutihan? Lahat tayo kaya natin yan sa maliit nating paraan. Pero ang mahalaga kasi dito, hindi yung malaki o maliit ang naiaambag mo. Ang mahalaga po dito, bawat isa sa atin, ano pa man ang iyong kalagayan sa buhay, ano pa man ang sitwasyon mo sa buhay, ikaw ay nagiging kaisa, kasangkot, kasama, para sa gawain ng kabutihan, katarungan, katotohanan, at katapatan. Amen? Panahon na po na tayo ay maging anghel de la guardia sa bawat isa. Na sinisiguro po natin, ang lahat ay magagabayan, mapoprotektahan, at magbibigyan ng magandang kapalaran o magandang kalagayan. Amen.